Hello, magandang araw po sa inyo. May mga panalangin ba kayo or mga desires, mga pangarap, mga kagustuhan na gustong mangyari, mga panalangin na gustong matupad? Then delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. It is a promise of God. No? So si God hindi bibigay ng mga promises na hindi niya tinutupad. Paano ba mag-delight? Ano po ba yon? To give delight is to enjoy God and not just obey Him. Ano po? Ini-enjoy nyo yung presence ni Lord, ini-enjoy nyo yung relationship nyo kay God. Hindi kayo napipilitan lang mag-obey, hindi kayo nauobliga lang, kundi gusto nyo talaga, ano ba? Kasi obedience is the key to blessings. Ano po? Obedience. And that is one way to delight the Lord. To take pleasure in His presence. Like I said kanina, ano po? Na maging masaya ka sa presensya ng Panginoon. Paano ba ito ginagawa? Yung pakikipag-usap sa Kanya araw-araw, regularly, na first thing in the morning, siya agad ang kakausapin nyo before kayo makipag-usap sa ibang tao. Binibigyan natin ng priority si Lord, no? Pagbabasa ng Kanyang salita, kasi that is one way, and the best, hindi the best, that is talaga yung way to know the will of God, to know God, and to talk to God, and for God to talk to you. Ang pagbabasa ng Bible. Kasi natututo tayo di ba? Kailangan natin yon with the guidance of the Holy Spirit. To value Him more than He can give. Kasi hindi lang tayo hingi ng hingi. Ano po? Yung pinahahalagahan natin siya dahil siya ang Panginoon natin at nag-e-enjoy tayo sa Kanya. Hindi dahil binavalue natin siya dahil sa mga naibibigay niya o blessings niya sa atin. So, also to let your happiness be rooted sa pakikipagrelasyon sa Panginoon. Ano po? Yung happiness natin ay nakadepende sa kung gaano natin kakilala, kung gaano tayo nagtitiwala, at kung gaano natin pinapahalagahan ang Panginoon. That is to delight yourself in the Lord. Opo, kasi we need to, it is a must para yung blessings ni Lord ay natatanggap natin. Delighting in the Lord is a way to receive the blessings of God. So, pag delight kasi, hindi lang yung dahil natupad yung mga kagustuhan mo, kahit hindi pa nangyayari yung mga pinapanalangin natin, yung mga ginugusto mo, hinihingi, ay masaya ka at kumpiyansa ka na alam mo na in His right time, in the right time, sa time ni Lord, ibibigay niya yun sa inyo. Kasi minsan, yung mga hinihingi natin, hindi agad binibigay ni Lord kasi hindi pa tayo ready, hindi pa tayo prepared. So, may pagkakataon na yung mga bagay na hinihingi natin ay hindi pala makakabuti sa atin. So, dinidelay yun ni Lord kasi we need to be prepared to receive the blessings of God. Kasi yung blessing kasi laging nasa right time yan si Lord, no? And a blessing na galing kay Lord kasi wag ninyong ipagkakamali yung blessing na galing kay sa enemy. Kasi if yung blessing now, especially financial, fame or status sa buhay, hindi yan galing kay Lord kung yan ay nagmumula sa kasamaan. So, mayroong difference ang blessing kasi si Satan nagde-bless din hindi porke okay ka financially, okay ka yumayaman ka, pero hindi naman galing sa kalooban ng Panginoon, hindi galing yan kay Lord, no? Kasi God is a righteous God, a holy God, no? Hindi siya mag-bless ng galing sa masama. So, marami kasing tao na, bless siya kasi mapera. No, it's not a blessing. A real blessing is a blessing of happiness, joy, and peace. And, pasensya na medyo na divert yung attention ko kasi
So, no, marami tayong kasama sa bahay. Naggising yung mga anak ko and nung maglalabas, masok sa kwarto. So, maraming pumapasok nung sa isip ko. That is one way of the enemy to divert, pero hindi tayo patatalo doon. So, like I said, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Okay po? So dyan sa mga nananalangin at humihingi sa Panginoon, enjoy nyo si Lord, enjoy nyo yung blessings niya, and enjoy nyo rather yung presence niya. So, malalaman nyo na ang blessing talaga ni Lord ay yung joy na assurance, no? The faith, assurance na nandiyan siya sa inyo and He is taking care of you. Yung mga delayed promises niya, it's because hindi pa right time. So, wag kayong masyadong nagmamadali kung hindi pa dumadating o nangyayari yung mga panalangin nyo. Bawat bagay may tamang panahon. And enjoy reading the Bible. Hindi kayo magiging totoong Kristiyano kung hindi kayo nagbabasa ng Bible. Kasi it's the way to know God, the will of God, His righteousness, His holiness. It's the nature of God, the character of God, through reading His Word. So, I really suggest na kung wala, kasi medyo may kamahalan ang Bible, mayroon namang mga available online. Try and make a way to have the application. Maraming libre dyan, so that you will know God. Pero if you can, and mapaglalaanan nyo talaga, bumili kayo ng Bible. Kasi nakakabili nga kayo ng mga gamit, di ba? Pina-prioritize nyo. What more sa Bible? That is one way to prove to God, to yourself, that you really love God. No? Bibigyan nyo talaga ng priority to know God and to know the Word of God. So, ayan, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Have a blessed day. Thank you for watching.